Good day mga boss, mga master. So meron tayong customer, no, isang CB125 na bubuhay na. Kung makita nyo ito mga master, no, yung makita nyo basang-basa na ng langis ang tambutso niya. So ginawa natin dyan, pinaklas natin yung block at cylinder head. So ang gagawin natin dyan ay ipaparibor natin, no, mga master. Eh, mausok na talaga siya. So dito mga master, no, naparibor ko na pala itong block. May bago na siyang piston. So ito, napakahirap, medyo mahirap tanggalin yung kanyang gasket. Kung maalala nyo, yung original ng gasket ay napakahirap tanggalin kasi dikit na dikit sa block. So ito palang head na to ay na fix ko na. Ayan, nahasa ko na yung valvula gamit ang ating grinder compound. At napalitan ko na rin siya ng valve seal. So ang sunod naman natin ito ay itong linisin natin yung kanyang block kasi napakahirap talaga tanggalin ng gasket ng block. Totoo lang, basta original ang gasket, dikit na dikit talaga sa block mga master, no? Kaya medyo mahirap sa paglinis dito. So tiyaga-tiyaga lang, ganun talaga ang buhay nating mga mekaniko. So ayan, nalinis ko na, no. Kung makikita nyo mga master, okay na siya. So eto mga master, no, ito hindi naman to original yung kanyang piston. Kung makikita nyo, yung kulay red, kakaiba siya, kulay red. Kakabitan natin yan, kakabitan natin yung kanyang ring. Hindi naman yan original, no, kasi nirebor na. Pag nirebor kasi mga master, hindi na talaga siya original. So kung piston lang papalitan nyo, kaya ko naman nirebor yan kasi may tama na yung block. Makita nyo minsan yung block nyo malalim na, may alon na dahil sa kinain siya ng ring. Sa katagalan mga master, no, ang ring nito ay napupudpud rin. At yung pati yung kanyang block, ang sleeve niya ay kinakain din ng ring. Depende yan sa langis na yung magagamit, na ginagamit. So ito, kinakabit na natin yung kanyang piston ring kasi mag-assemble na tayo nitong makina mga master. So salamat sa panonood, no, mga master. Please subscribe sa aking YouTube channel. Salamat sa mga nag-comment. Sana sa mga hindi ko na-replyan, okay lang kayo. Sana nasusubaybay nyo ang aking YouTube channel. So maraming salamat sa inyo mga master. Yan mga master, may isa pa akong tip sa inyo, no. Kung parehas, kakita nyo, parehas kalaki yung oka niya at hindi nyo mahanap po sa ng exhaust kasi wala rin araw. Minsan kasi mga master, no, mga China, hindi nyo siya makikita, hindi nyo malaman kung saan ang exhaust at saka intake. So ito, gamit ng caliper, kita nyo 32mm siya. Ito ang technique na sinasabi sa inyo master, no. Kung hindi nyo alam kung saan ang exhaust at saka yung intake, una kong sukat ay 32mm at ang susunod ay 36. So dito nyo malaman mga master, no, kung saan ang exhaust at saka intake. So kung saan malaki ang millimeter, doon po yung ang kanyang exhaust. Kung saan yung malaki, yun po ang kanyang exhaust. So sana may natutunan kayo sa ganun paraan lang sa akin. Ito na tayo sa pag-assemble mga master, no. Ito, lagay na tayo ng piston. So ganito lang pagkakadali mag-assemble. Medyo mahirap lang kasi ang ating video ay kinakat natin kasi napakahaba. Kung sakaling hindi natin ito i-cut, no, at i-edit. So wag nyo kalimutan lagi pag nag-symbol kayo ng lalong pagbagong rebor, lagyan nyo ng langis ang ring. At wag nyo rin kalimutan mga master, no, maglagay ng langis sa cylinder block bago nyo lang ito isalpak. So yun lang yung panatilihin nyo para yung kahit sabihin yung bago ang langis niyan ay medyo matagal po siya umakyat kung sakali. Kaya kailangan niya, dahil bagong napakasikip nitong rebor na to sa ring. Ang ring nito ay medyo masikip yung ring nito ay medyo masikip sa sleeve. Kaya kailangan talaga ng langis. So ilagay natin yung guide. Kung makita nyo, ilagay ko na yung guide dyan, chain guide, at ilagay na lang natin ang cylinder head. So mga master, ang nito, kung makikita nyo, simple lang naman talaga pagkabit nito. Kahit nasa video, simple lang, pero sa pagkabit nito ay napakadali lang kung marunong na talaga kayo. Sa mga aking mga ibang video ay mayroon talaga step by step na pagkabit nito, pero ito ay para lang makita nyo na pag-assemble ko nito ay madali lang at putol-putol po ito.
Magpapalit naman ako ng lining bago natin paandar ito mga master, no? Ayan, upod na ang kanyang lining. Pudpud na ang lining yan. Para itong motor na to ay hindi pa nabubuksan since nabili. So bago pala kayo nagpalit ng lining, no mga master, lagyan nyo muna ng langis, or kasi nakalimutan ko sa ibabad, kaya ang ginawa ko, pinatakan ko na lang siya ng langis. Dapat yan nakababad sa langis bago nyo isalpak sa housing. So sana may naman kayo natutunan sa aking mga videos, no? Ayan, kung makita nyo, bago nyo talaga lagi isalpak, huwag nyo kalimutan ibabad sa langis ang lining ng kahit anong motor, wag lang sa automatic. So nasimbol na natin mga master. Ito pa, dito na tayo sa stage na paandarin natin. So makikita nyo ay yan. Salamat sa panonood. Maraming salamat po. Babong.